Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? Sa ngayon pag-uusapan natin itong regarding sa nalalapit na Port Class Advance ngayong darating na November. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman pindutin mo na rin yung notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga bali-balita at huwag mong kalimutang i-like itong video na to. So simulan na natin yan. Syempre sa November ay parapit na ang Port Class Advancement. So possible yan sa November 5 kasabay nung drop event. Possible lang guys o kaya November 12. So dito based sa roadmap nila, Port Class Advance ay tsaka Epic Dungeon ay pagsasabay na ngayong November. So pag-uusapan natin ano ba yung material. Madali bang mag Port Class Advance? Pag napanood nyo to, hindi ko lang alam kung masasabi nyong madali. Okay? So, syempre, kailangan dito level 65. Doon pa lang, sobrang hirap na. No? Kailangan mong magpa-level 65 para ikaw ay makapag-Port Class Advance. So, ano ba yung kailangang item dito? Ayan, 5 Pope approvals, 10 approvals of the new king. So, may materials na tayo dyan. 10 Master Craftsman Certificates, 40 Letters of Recommendation from the Mercenary Captain, 500 Morion, at 50 million gold coins. So, ito, madali ito. Tsaka madali ito para sa mga Pero yung kailangan guys, ito na, may picture tayo syempre, ayan. So mas madali pag ito tiningin nyo. Kailangan dito, 5 piraso nito, 10 piraso nito, which is nalagay naman dito guys. Yun yun. Tapos may mga chances dito, yan, 25% chance para makabuo ka nito. So ito, may computation ako guys, dito na ginawa kanina, ayan, na walang return materials. Pero may binigay naman din sa akin na, hindi ko alam kung accurate to, pero masasabi ko medyo may accurate dito. Kasi nga dito siguro kinumpit niya na kapag nag-failure may balik na item. So ito yun. So ito yung total. 300 million which is tama. Tapos higher seal 1720. Orion 5,510. Papyrus 10,000. SOA is 13,400. So yun yung siguro na computation na may balik item. So ngayon kinumpit ko siya na walang return materials. Okay? So, syempre, di naman ako nakapaglaro ng core, so wala akong idea. Pero, inumpit ko pa rin as walang return mats. So, kung titingnan nyo guys so ayan is nandito lang na information. So, halimbawa, itong gold materials 5 piece ang kailangan, 7 failures at saka 25% chance lang. Tapos yung unknown item, nakukuha lang siya sa Kill the Bat of Chaos. Once na nag-failure, babalik yung isang piraso. Kaya 70 pieces yung total na kailangan mo dyan kasama na yung pagbalik na item. Ito lang yung kinumpit ko na may balik item. So, dako tayo dun sa mga tokens. Ito kasi yung mahalagang malaman natin. So, ayan, madali lang mag-compute niyan guys. Itong 5 pieces times mo lang sa 7, tapos i-times mo kung ilan yung kailangan. Para makuha mo in total na puro failure ka kasi isipin mo malas ka. Pero yung 25% chance, medyo mataas to no? So, para dito, 50-50 lang na mangyari to kung sobrang malas mo talaga. Kasi 75% So, 1 out of 4, possible yon na mag-success to agad. Pero kinumpit ko pa rin as malas ka. So, ayan, 358 SOA guys ang kailangan. 2,625 na SOA, 875 Morion, 24,000 at 24,500 na GC. Imagine guys. So, dito pa lang, no? So, alam mo na may tataas na item dito kapag may magbabalak sa server nyo. Unang item pa lang yan. Ito na yung kailangan. So, palagay natin 1/3. Siguro 1/3 lang nito kailangan kasi 25% chance At 5 lang naman yung kailangan mo. Okay, so mataas yung chance dito. Tapos yung susunod naman, 20% chance. Ito siguro ganun din. Yung magsasucess yung isa, pasok. Okay, so ang kinumpit ko dyan, 10 times 10 failures. Ganun pa rin. Walang balik materials. Tapos yung nakukuha ang unknown item, kailangan mo ng 5 times 1,500 pieces. Nagiget lang to sa level 65 or higher. This is nakalagay naman dito guys Ayan Special Dungeon and Battlefields. Level 65 or higher. So ayan, yung total na ito 500 lang naman. So 5,000, 2,000 Morion at 50 million gold coins. So gaya na sabi ko nga sa inyo guys, 20% lang yung chance. Kinumpute ko to as malas ka. So, ibig sabihin, never kang nakabuo kahit isa doon sa attempt mo. Tapos syempre walang return materials yan guys. So naman kung anong kailangan. Ito yung medyo mahirap. 10% chance na lang kasi siya. So ang kailangan nyo dun sa purple one is 10 pieces. So ito yung sinasabi ko sa inyo na upcoming na yung Ancient Alloy token. Kasi ito 750 Ancient Alloy. Saan nila ko huhugutin yan? Sasabay pa yung Awakening, di ba?
So, saan nila huhugutin tong Ancient Alloy na 5 piraso tapos 10% chance. So 750 Ancient Alloy, 1,800 Earths. So ayan. Tapos Morion 150, ayan, 2,250. Metal Fragments, medyo madali ito guys. Siyempre metal fragment lang naman. Tapos yung huli, siyempre yung gold coin, 67 million. So, kayang-kaya naman yung gold coins na yun eh. Hindi na problema to. Ang problema kasi dyan, syempre yung mga to. Lalo na tong alloy. Sa tingin ko magkakaroon talaga ng Ancient Alloy to. So yung huli, syempre ito, kailangan nyo ng 40 pieces. Imagine 40 pieces tapos 7% lang yun dyan. So pinupit ko siya as wala ka pa rin makakrap kahit isang swerte. So makakabuo ka lang kapag nag 20 fader ka lang. So 800. So 10 papyrus times sa inada is 8,000. Dun sa kanina ay ang nakalagay is 10,000. So based dito lang kasi is sa computation ko is 8,000 lang naman. Kasi dito lang lalabas yung papyrus. Seal of Advancement yan, 16,000 yung kailangan. Guys, imagine ang dami nito. So hindi ko alam kung may supply pa sa inyo yan. Tapos 4,000 more yun at 160k DC. 160k. 160M gold coins. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung computation niya kanina na tama naman yung sa gold coins. Kasi yung gold coins ay hindi naman bumabalik once na nag-fill ata, no? Tapos yan, ang kailangan yung SOA is 2,650, 23,625 na SOA, 9,000 na Morion, 8,000 na Papyrus, 750 pieces na Ancient Alloy. Ganyan kadami. Pero gaya na sabi ko nga sa inyo, computation to as malas sila. Hindi naman kasi ako magta-try niya kasi sobrang hirap niyan guys. Kita nyo pa lang yung sa materials, di ba? Pero sa tingin ko kaya na nila yun eh. Kung ang materials lang is eto. Kasi gaya na sabi ko nga, baka ito is computation ng may bumalik na item. Siguro ganun yun. Kung mapapansin nyo, konti lang difference niya. Pero yung sa SOA, kalahati halos eh, no? Puro malaki yung balik ng SOA kasi parang 10-10 balik ng 20, 10 balik. Tama lang na kalahati lang. Tapos XOA, ayan, kita nyo 1,720. Ito 1,000 yung nawala sa computation natin. So yung sa alloy hindi pinakita. So tingin ko kung gagawin nilang kalahati, siguro 400 lang yung kailangan. Tingin ko lang guys, no. So ayan, kinumpit ko lang siya na walang return match kapag kasi sa Nightcrow, kapag nag-failure may balik. Parang yung sa item, ito sample. Pag nag-crap ka ng sabi yung kinakrap, yung libro. Ayun. O ba't di nakiklik? Ito pala yan. So may balik siya na 3, di ba? O failure may balik na 3, pero pag kinarap mo 10, halos 30% yung binalik. O 33, o 33.33% ganun balik. So pwede natin i-times 33. Diba? Subukan natin. Subukan natin. 2,650. Dahil bumalik nga yung 33 times natin sa 0.33. 333. 883 less natin, no? Less na 2,650. Boom! O, 1,766, no? Medyo malapit doon sa kanina. Ayan, 1,720 guys. So, ibig sabihin, ano nga, 33% nga yung balik. Sa Morion, try natin. 91, 9125. Ibaliktad na lahat tayo. Times 3.66. 66. Yan, 6,000. O yun, medyo malapit siya. So, medyo makatotohanan na. Okay? So, yun. So, ganun yung nabalik na item kay Nyko. Computation as 33%. Yun. So, yun lang yung regarding sa Port Advance. So, balak nyo pa ba mag-Port Class Advance or balak nyo na lang mag-hoard ng item soon para pumalto ka? Para sa akin, mas maganda mag-hoard ka na lang para pumalto ka. Kasi ang hirap talaga kasi unang-una, hindi ko pa level 65. May pag-asa pa kaya ang F2P para makapag-Port Class Advance? Malalaman natin. Pero sobrang hirap niyan. Para sa akin, ako na nagsasabi, mahirap talaga as F2P. Okay, so yun lamang guys. Keep grinding. Hanggang sa muli. Paalam.